I am not a Filipino for nothing. Baski ganito lang kami kapobre, puta, wag do not fuck with our dignity. Sabihin nila, si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka. Ulol ka pala eh. Ngayon mo lang nalaman? Ganon ako, ganito, ganon. Hindi na bali, basta ganito yan eh, para sa lahat. And this is really for all of you Filipinos and for the entire world. Baski anong bagay magka-diferensya, wag lang basta bayan na ang pag-usapan. Tangina, hindi talaga tayo magkaintindihan. Drugs, 4 million, narco-politics na. With the election of De Lima, the national portals of narco-politics has entered the political life of our country. Kaya sabi ko, how do you solve now the 4 million? Yan ang hindi tinitignan ng Amerikano. Ang tinitignan lang niya, yun na mamatay ng mga drug addict. If at all. Ang iba doon, talagang sinalvage. Ewan ko kung sino. Yung iba, binabalot pa ng plaster. Sabi ko, we are not manufacturing mummies. Parang mami ng Egypt eh. Sabi ko, if you really want to stop the guy, just shoot him with one bullet in the head. And that's it. Bakit man tayo magbalot-balot ba dyan? Ano ito, suman? Kaya ako maligaya kasi wala man akong ibang masumbungan sa Bisaya. Sana ako magreklamo. Di sa inyo. Inaapi-api tayo. But you know, in the course of my Sabico separation, it is provided in the Constitution. Section 7, Article... sabi doon, our country must formulate an independent foreign policy. Ayaw ko dyan, kasi yung mga Amerikano nandyan, sabihin naman ng mga militar, sir, kailangan natin ng equipment, gano'n. You know, sabi ko nga sa military, I am not a wartime president. Remember that. I am a president seeking peace for my country. Kaya, nung na-presidente ako, wala pa. Inuna ko na ang komunista. Sabi ko, we have been fighting for 45 years. Do you mean to say that you want another 45 years of fighting? Magkasama kami, left po ako, sa left ako. Hindi ako kandidato sa mga oligarch pati mayan. Left talaga. Kaya kami nakakaintindihan. Kaya kita mo yung overtures ko, pumayag sila, nag-uusap na tayo, wala nang gera ngayon sa ating bayan, NPA versus government. We are talking in Oslo. Dito yung negotiators natin as we go along, si Perfecto Yasay, the Foreign Secretary. So, maniwala ka o hindi? Sa dormitoryo kami noon, kami ang magka-roommate. Bright ito. Valedictorian, salutatorian ito nag-graduate. Then, ang kaharap namin sa kwarto, si Bebot Belio, taga Isabela. Lucano ito. Okay.
Okay to. Magka-classmate kami, but they are the brilliant ones. Sunny Dominguez, yung ating finance secretary. Kindergarten to high school, kasi napaalis ako sa Ateneo, second year, siya na lang, but they graduated yung klase namin. He was the valedictorian. Oh. Alam mo, ito si ating Secretary of Agriculture, Governor Manny Piñol, is a magna cum laude graduate yan. Ito lang. Graduate, magna, puro yan sila mga utak. Senator Cayetano. Nandito si Ma'am Lani, Mayor ng Taguig. Asawa niya, Ma'am. Tama, maganda si Ma'am. Gwapo si Cayetano. Pero kung ako kasing gwapo niya, ako, ubos. Pakyaw, ibig sabihin. Si Mark Villar sa DPWH. And Defense Secretary natin from Cotabato City, si General Lorenzana. Alam mo ito, si General Lorenzana, ang may sabi pa sa akin, taga Cotabato City ito, Ilocano, pero Cotabato. Yung mga Ilocano lunggo sa... Yan, tapos si pastor pa ang may sabi sa akin. Ano, abid mo ba alam yung sekretary mo of defense? Classmate ko yan. Sabi niya, valedictorian namin yan. Kita mo naman, ang buhok na ubos ka-aral. Si Secretary Pernia ng NEDA, right from UP. And totoo lang ha, hindi ako nang ano. Kilala nyo, Art Tugade. Classmate ko sa San Bernardo, valedictorian namin. Huh? College of Law. 1972. Sa DTI, sa Go Negosyo. Medyo ito yung... And si Senator Estrada. Ejercito Estrada. Ang ating National Security, pareho yan sila, Estrada yan, basta ano, ganong muka, pareho yan sila. Si Gerald Esperon, ang National Security Advisor ko. Si Cabinet Secretary, si June Ivasco. Alam mo, istorya nito, June Ivasco, pati isang pare, nagagong yun. Sama niya, si Father, dalawa ito silang pare. Piskal ako noon. Nahuli ito ng military sa Libungan. Cotabato. No? Nagplenom-plenom ito sila. Natsambahan. Ngayon, ako yung piskal, ako yung inquest. Ako lang yung nag-iimbestiga doon ng takot kasi lahat ng sa rebelde. So, sabi ng si Stares kung kilala niya, may nahuli kami dyan, 2 pare. Tapos sabi ko, sa harap talaga ng piskal yan kasi yung affidavit. Ito bang sinasabi mo dito? Totoo to? O sabi, salvage na lang namin. Walang kwenta mo. Tangina mo, pare.
Padre Tison, isa maliit. Sabi ko, pare. Tapos sabi ko, taga saan ka? Sabi niya, taga Maribohok ako. Bohol, Maribohok. Sa taga roon yung lola ko sa tatay ko. Puta, baka pinsan ko pa yung mga gago kayo. Pare, sabi ko, Tidbog, mapapatay, hayaan mo na lang. So, nung nanalo si Kore, wala silang trabaho, pumunta sa akin, naghingi ng trabaho, binigyan ko naman. Sabi ko dyan, technical assistant. Eventually, he became my chief of staff. Then to become the mayor of Maribohok for 9 years. Tapos cabinet na. Started ito sila. Nagbiya si Andanar Salpanelo. Ang ating gwapo na congressman sa Bohol, Arthur Yap. Kayo taga Davao, if you remember, pastor ito siya sa Victory Chapel, taga Davao. Pastor Erne Abelia. Ito si Energy, si Alcose. Si Wanda Teo ng ating tourism. Si Sal, ito yung abogado ng mga artista. At ito, kung gusto mo ng chismis kung ano nangyari talaga. Dito ka, Sal, pwede ka nga. Itong si Sal, hardworking. Yumaman lang ito sa mga away ng mga artista. Yung mag-asawa. Yung magkakaso-kaso. Ako po ay ordinaryo lang, kagaya ninyo. 75, 76, ganun lang yan. Hindi naman masyado ako nagmamadali kasi I finished my high school 7 years. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, matapos ka kaya? Sabi ko, wala man tayong pagmadalaan dito sa buhay na to. Sige lang, bilyar. Minsan nahuli pa ako ng nanay ko, yung talagang takot, binalo sa ganon-ganon, Kaya yung nanay ko kung buhay ngayon, idemanda ko ng child abuse. Talagang, tapos kayong mga Bisaya, alam niyo yan, we have this colloquial term na hanggang pantalan ka lang. Di ba? Yung ayaw natin magtrabaho, mga kapatid, yung mga lalaki, magalit yung tatay sabihin, ikaw, litsi ka, hanggang pantalan ka lang. Di ba? It's a colloquial or idiom developed along the years. Sabi ng tatay ko na, ikaw, sikang anak ka, hanggang pantalan ka lang. Sabi ko, sige lang, basta bayaran lang ako sa kinakarga ko, okay lang. Pero sa totoo lang itong lahat na nakarito mga Artugadi, ito bilyonaryo na to. Huwag sabihin magnakaw pa ito. Bilyonaryo ito. College of Law pa kami. CEO na yan ng Delgado Shipping. Puro mayayaman. Yasay he's a professor sa Western Side sa Hawaii University. Pero sa awa ng Diyos, ito trabante ko ito lahat. Gaya ng sa law school kami. Classroom kami naman doon sa College of Law, magtinginan lang sa mata. Kaya kung mag-aral ka noon ng libro, ganoon ka talaga. Kasi oras ka gumanon ka, tapos karap mo yung mga ulol na... Sige. Wala na.
Pagdating ng 5:30, tuloy na lang natin. Sa awa ng Diyos, okay ako, 4 years. Ganun lang ang buhay. So, then, para inspirasyon, not really because na, ayaw ko kasi yung, mayroong gusto ako sabihin, pero I do not want to, sabihin ko na lang. Pero hatiin ko. Mas komportable ako dito sa Japan, and even China, if I mention the state. Kasi hindi na may ako dyan O baka mamura ko lang yung the other side of the world. Hindi maganda ang tratamento nila sa mga kababayan ko. Kapag maumpisa ako dito, puro mura, matatapos na dito. No? So, we have to improve on the economy because that is the only, yan lang ang paraan. That's the only way really to na balang araw na hindi mo na kailangan bumalik pa dito. At least kung magbalik-balik ka dito, bakasyon ka na lang. Hindi na sana I can improve on the economy and in the fullness of God's time. Alam mo, ang pinaka maano sa atin is isang Japan. Japan talaga ang pinakamalaking tulong natin. Airport, yung mga roads natin, it's about 6 billion yung kanilang natin, nakaprogram. 6 billion, you times it by 48, 47. That's trillion. Grabe ang tulong nila ng I don't know, but Japan is very attached to us. And for the fact that they are really so very kind. Wala akong sa Japanese people except. So in return, kaya tayo ng mga Pilipino, pag napunta sila doon, gusto ko nga iyang protektado sila. Ayaw. Ngayon po, pwede ka nang lumabas. Kasi ang ayaw ko, lalo na yung iba is, nagtatrabaho kayo dito, nagpapakamatay kayo sa pagod para kumita lang. Pagdating doon, padala ninyo yung pera ninyo, either gamitin ng isang ulol at i-hold up yung mga, yung student i-hold up. Yan ang ayaw ko. Kaya yan kasi ang hindi ko talaga matanggap. Kaya sa Davao, ikaw mag-rape ka ng 1-year-old, mag-rape ka ng 18 months old. Wala na tayong pinag-usapan dyan. Okay, yung taga Davao. Pagka ganon ang estilo mo sa buhay mo, caution flies. So, gusto ko nga ibalik, ganito yan para maintindihan ng mga putang ina. Pero walang itong pare, pero hindi sila kasali sa putang ina. Alam mo, hindi naintindihan nila. Sabi nila, Duterte, may death penalty noon. Wala man nangyari. Ganon rin. Bakit mo gustong ibalik? Ulol. Hindi ka naman tarantado. Hindi ako ang presidente noon. Kasi kung ako ang presidente noon, wala tayong pinag-uusapan dito. Kasi wala daw nangyari. Mayroong death penalty. Ginagamit yung utak. Ilagay mo ngayon yan. Sabi nila, hindi na. Kasi marami na ngayon. Sa kulungan, 1,000. Hindi, mag-ihaw tayo mga 5 araw-araw. Problema niya.
Totoo. You know, Leah, ganito yan. I will end because mayroon pa akong maraming... Hindi kasi kakahiya naman, pahintayin sila. Ganito na lang. Kalimutan mo na yung Universal Declaration of Human Rights. Kalimutan mo na yung batas natin. Let's just yung pinanganak ka sa mundong ito. Tapos trabaho ka. Pamilya mo, grade 1 pa lang, alam ko tatay ko noon mag-loan. Ang nanay ko to her retirement days, in the dying days, maghihiram pa yun ng 5-6. Lahat ng pulis, maestra ngayon, pati army, naghihiram 5-6. Tapos maubos na yung pera ko, halos hindi ako kakain. Tapos, i-rape mo kasi drug addict ka, siraulo ka, patayin mo. Tanungin kita, gusto mong mabuhay? What gave you the right to rape and kill my daughter? By what law itong universe na ito, sa bundong ito, sino nagbigay sa iyo ng karapatan na patayin mo ang anak ko, i-rape mo? Dito sa kabila, ito ang kinig kayo, Amerikano, Bugokski. Ito dito. Anong kasalanan ko sa iyo? Kayong mga gangster, kayong nasa Pilipino na kinig, yung mga putang ina ninyo, kinig kayo mabuti. Kaya kayo namamatay, ganito. Anong kasalanan ng Pilipino? Anong kasalanan ng mag-asawa sa iyo na magluto ka ng siyabo at ipakain mo sa mga anak namin? But what right in this universe of to do that? Huwag na tayo mag-isip ng batas-batas. Sagutin mo lang ako. By what right? Anong kasalanan namin at bakit gawin mo yan sa amin? Masagot mo yan, buhayin kita. Putang ina mo, pag wala kang sagot, papatayin talaga kita. Mabubuisit na ako eh. Na lang, sagot na. Huwag na yung batas. Sagot mo ang batas, makukulong ka o mamatay ka. Just answer me the question. Who gave you the right to destroy the life of my daughter, raping her, after ravishing her, killing her? But what right do you have na kayong tagalabas kung gano'n na lang ang pawis at hirap, saving every, tapos pagdating doon, pabili lang ng sa anak mo para pagdating mo doon, basag na pala. And you know what? Dysfunctional na nga eh. Nandito kayo, may maiwan mga anak. Mabutit na lang kung dala mo. It is by itself a dysfunction already, to be frank with you. Wala na nga ang nanay, tatay, o yung mga sailors. Tapos, lagyan mo pa nando, it becomes really a total dysfunctional family. Magnakaw ito, hindi na mag-aral. So, hindi ninyo you simply overlook the things in life. My American friends, we stick to the fundamental issues about human life. You want to protect, we do not want whoever wants to kill people. You cannot build a nation over the bones of the criminals, if that is what you want to hear. But then, I have to do something by the sheer magnitude of 4 million. Instead of helping me, you are criticized, you chastise me publicly, insulting, because as a matter of fact, every time you mention about human rights violation, there's always a few words added, and that is the assistance. You can have it. It's all yours. We will survive.
I'm sure I would be a villain to. Ngayon lang, maybe at this time, not all Filipinos would look too kindly about my stand. But in the years to come, in the next generation, they would know that there is such a thing in this world as the dignity of the Filipino people. Maraming salamat po.